Tumalon si Kang Woo sa bangin patungo sa kanyang Drago Familiar. Naalala niya na noong tumawid siya sa lugusan ay may mga sinabi tungkol sa Gaia System. At hindi niya naisip na gagana pa ito ng maayos. Nagtataka pa siya kung may ginagawa ba ang mga demon sa Hell kaya nagkakaroon ng mga malalakas na demon monster. Naisip pa niya na nagsimulang magpakita ang mga halimaw na iyon ay 2 o 3 linggo ang nakalipas. Maya-maya ay pinagpawisan ang ating bida matapos mapagtanto, na noong tumawid siya sa dimensions ay nagsimula ang lahat ng iyon. Napakamot sa ulo si Kang Woo dahil kahit gaano pa niya kay isipin ay siya pa rin ang dahilan kung bakit nangyari iyon. Napamura na lang si Kang Woo dahil gusto lang naman niyang makatakas sa MP Erno at kumain ng kimchi stew. Napatanong sa isip ang ating bida na kung ano ang kanyang gagawin, kung may paraan pa para maibalik ang mga bagay-bagay. Nagtanong ang sugatan na si Echidna sa ating bida kung nakaalis na ba ang mga bastardong gumawa nun sa kanya. Sumang-ayon naman ang ating bida, kaya nagpasalamat ang kanyang familiar dragon. Hinawakan ni Kang Woo si Echidna, at sinabihang manatili lang ito, dahil tatapusin niya ang paggamot dito. Nagpasalamat ng marami si Echidna sa kanyang master. Tugon ng ating bida na, malamang gagamutin niya ito dahil siya ang master nito. Sinabi ni Kang Woo na napakalaki ni Echidna sabay tanong na kung nakokontrol ba nito ang kanya sukat. Sagot ni Echidna na oo, susubukan niya. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang familiar na may isang bagay pa siyang gustong itanong dito at yun ay anong klaseng lugar ang Continent of Eleanor. Ayon kay Echidna, ang continent ng Eleanor ay isang kakaibang mundo, ang sentro ng buong Ornan Empire. Ang mga tao dito ay gumagamit ng espada at maika. At ang mundo na may mga elves at halimaw, at dragon. Sa isang banda makalipas ang ilang oras ay, naging maliit na isang puting dragon si Echidna habang nakasakay sa sasakyan ng ating bida. Habang nagmamaniho ay naiisip ng ating bida na ang mga halimaw maliban sa mga demons ay nagmula sa continent ng Eleanor, marahil tama iyon. Nagtanong ang maliit na dragon sa kanyang master na kung saan sila pupunta. Sagot ni Kang Woo na uuwi sila sa kanyang tahanan. Tanong ni Echidna na kung uuwi ba sila sa pugad nito. Sagot ni Kang Woo ay maaari ding tawaging ganun ni Echidna, habang naiisip na nasa pugad sila ni Sola. Nagpasalamat ang maliit na dragon sa pag-imbita sa kanya ng ating bida sa pugad nito. Nagtanong si Kang Woo sa kanyang familiar na kung mag-isa lang ba ito sa mahabang panahon. Sumangayon si Echidna at sinabihang naninirahan talaga siya kasama ang kanyang ama, pero isang araw bigla na lang nawala ang kanyang ama, kaya siya na lang ang namuhay mag-isa. Salaysay pa ni Echidna na mag-isa lamang siya na nagbabasa ng mga libro sa mahabang panahon na iyon. Pero isang araw bigla na lang may pumuntang mga tao sa kanyang tahanan, at yun ay sina Reynold. Wala naman siyang ginawa, hindi naman siya nagdulot ng panganib sa mga tao. Sinabi niya sa kina Reynold na wala siyang ginawang mali pero hindi ang mga ito naniniwala sa kanya. Tumingin si Echidna sa ating bida na maluha-luha. Sabay tanong na kung naniniwala ba ito sa kanya. Hinawakan ni Kang Woo si Echidna at sinabing naniniwala siya dito. Maluha-luha sa tuwa ang maliit na dragon. Sinabi ni Echidna na kung Kang Woo ba ang pangalan ng ating bida at di niya malilimutan iyon. Matapos makarating sa tahanan ay tuwang-tuwa si Sola kay Echidna dahil napaka-cute nito. Halatang nahihirapan makahinga ang dragon sa higpit ng yakap ni Sola, wala nang nagawa si Echidna kundi humingi ng tulong sa kanyang master. Tuwang-tuwa pa rin si Sola sa ka-cute-tan ng maliit na dragon. Sabay tanong nito sa ating bida na kung Echidna ang pangalan ng familiar ating bida dahil napaka-cute nito. Habang kumakain ay naisip ni Kang Woo na napakaluwag ni Sola kay Echidna na kahit isa pa rin itong monster. Hindi pa rin mainto sa paglapirot si Sola kay Echidna dahil sa ka-cute-tan nito. Naisip ng ating bida na kung humihina ba ang kapangyarihan ni Sola kapag lumiliit ito dahil wala itong magawa. Tumalon si Echidna patungo sa ating bida at nagtago, habang sinasabi na nakakatakot si Sola. Tanong ng ating bida kay Sola na, kamusta ang party members nito, at kung nakakapag-hunt sila ng maayos. Sumangayon si Sola at sinabing nakakapag-level up sila ng mabilis. Dagdag pa nito na makakamit na nila ang pangatlong awakening at makaka-access na sila sa C-Rank Gate. Nagpasalamat si Sola sa ating bida dahil lahat ng iyon ay dahil kay Kang Woo. Dahil ipinakilala siya ng ating bida sa maayos na party members at malaki ang naitulong sa kanya nito noong nagbigay ang ating bida sa kanya ng mga payo.
Kung wala si Kang Wo ay hindi niya makakamit ang pinapangarap niyang buhay. Nagpasalamat ng marami si Sola sa ating bida, habang si Kang Wo ay patuloy lang sa paglamon. Nang matutulog na sila ay sinabi ni Sola sa ating bida na kung ayos lang dito nakatabi niyang matulog si Echidna. Sumangayon ang ating bida, pero sa kalooban niya ay nagsisilos siya dahil si Echidna lang ang gusto nitong katabi. Nakahiga si Kang Wo sa kanyang kama habang mabigat ang pakiramdam at di makakilos. Diretso siyang nakatingin sa kesem na naiisip kung bakit sobrang pagod ang nararamdaman. Nang bumangon siya agad siyang nagtungo sa kusina, bumungad naman ang pagbati ni Sola sa kanya. Pansin nito ang palugulagong si Kang Wo, kaya't mabilis na itinanong kung ayos lang ba ang ating bida. Sumagot naman si Kang Wo na ayos lang siya, paliwanag pa nito na pagod lamang siya at nananamlay. Wala sa sarili na upo si Kang Wo sa isang upuan sa harap ng lamesa, saka uminat at sinabi kay Sola na wag itong mag-alala sa kanya. Bigla namang nagsalita ang paslit na nasa tabi ni Kang Wo, at nagtanong kung nakatulog ba ng maayos ang ating bida. Wala sa sarili din niyang sinagot ang tanong na iyon at sinabing maayos ang kanyang tulog. Natigilan si Kang Wo sa pagsasalita nang marinig ang pagpuri ng paslit sa lutong inihain ni Sola, habang nasa isip ni Kang Wo na pamilyar ang boses na narinig. Nakangiti namang lumapit si Sola dala ang isang mangkok, saka sinabing mukhang nagustuhan ni Echidna ang cereal na inihanda sabay tanong kung gusto pa ba nitong dumagdag. Gulat na napasigaw si Kang Wo matapos na mapagtanto na ang paslit na katabi, ay ang sinumonyang dragon na si Echidna. Pinilit niyang ikalma ang sarili saka takang tinitigan si Echidna. Dahil sa nakitang reaksyon ni Kang Wo, napatanong si Sola kung hindi ba karaniwang nagpapalit ng anyo si Echidna. Agad ding tinanong ni Kang Wo ang napaka-cute na paslit sa harap, kung may kakayahan nga ba itong magpalit ng anyo. Sumagot naman si Echidna na hindi siya sigurado sa bagay na iyon. Kwento pa niya na sa unang pagkakataon, ay nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon habang mahimbing na natutulog, at nang magising siya ay nasa ganoon ng anyo. Nakapako ang tingin ni Kang Wo sa napaka-cute na nilalang sa harapan, habang sarap na sarap itong kumakain ng cereal. Nasa isip ni Kang Wo ang sinabi ni Echidna, sigurado siyang may kinalaman ang naramdaman nitong kakaibang sensasyon sa kasalukuyang nadarama na sobrang pagod. Nasabi pa ni Kang Wo sa isip na sana ay kaya nitong muling bumalik sa anyo bilang dragon, habang hinihiling na sana hindi nawala o nasiliuhan ang kapangyarihan nito gaya ng nangyari sa kanya nung unang makabalik sa Earth. Upang malaman ang kasagutan, tinanong ni Kang Wo si Echidna kung kaya ba nitong bumalik sa anyo bilang isang dragon. Buong liksi naman itong tumayo sa kasumigaw na kaya niya itong gawin. Buong konsentrasyon ang itinuon ni Echidna sa ginagawang pagpapalit ng anyo. Binalot ng malamig at malakas na hangin ang lugar nang magsimula si Echidna sa ginagawa. Puno ng kuryosidad naman na nakatingin sa kanya ang ating bida. Napagtanto ni Kang Wo na mali ang kanyang pasya nang magsimulang magtalsikan ang lahat ng nasa hapag, dahil sa lakas ng enerhiyang nagmumula kay Echidna. Nakalutang sa ere ang batang Echidna habang unti-unting nagbabago ang anyo nito. Ngunit bago pa man ito tuluyang makapalit ng anyo, malakas na sumigaw si Kang Wo upang patigilan si Echidna sa ginagawa. Nagkaroon ng mahinang pagsabog dahil dito, nagkabasag-basag ang mga bintana at nagkalat din ang maliliit na piraso ng bubog sa sahig. Nakaupo ang tatlo sa sofa habang magkakaharap at pinag-uusapan ang nangyari. Nahihiyang humingi ng tawad si Echidna kay Kang Wo at Sola, dahil sa kalat na ginawa niya matapos subukang magpalit ng anyo. Nakangiti namang sinabi ni Sola na ayos lang ang lahat, at hindi ito kasalanan ni Echidna. Ngunit paalala niya sa batang Echidna na sa susunod, ay hindi ito maaaring basta magpalit ng anyo sa loob ng bahay, kasunod ang pagtapik nito sa ulo ni Echidna. Naiiyak namang sumang-ayon si Echidna sa bilin ni Sola. Nakampanti naman si Kang Wo dahil sa narinig, saka sinabi na kailangang matutunan ni Echidna kung paano mamuhay bilang isang tao. Habang patuloy na nag-uusap si Sola at Echidna, nakatitig ang ating bida sa mga ito na malalim ang iniisip. Alam ni Kang Wo na may kinalaman siya sa Alam ni Kang Wo na may kinalaman siya sa pagbabagong naganap kay Echidna, dahil nagsimula ito nang maging familiar niya si Echidna. Napahanga din si Kang Wo kung paano nito gamitin ang salita ng mga tao nang walang kahirap-hirap. Nasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na mas mabuti ang anyo na iyon ni Echidna, upang magawang maisama ito sa mga nais niyang puntahan.
Masayang nagmungkahi si Sola na dahil paparating na ang repairman upang ayusin ang nasira sa kanilang bahay, maaari na silang umalis upang bumili ng mga damit para kay Echidna. Sinabi pa nito na may alam siyang malaking department store sa malapit, balak niyang dahil doon si Echidna upang siya mismo ang makapili. Kasunod nito, tinanong ni Sola si Kang Woo kung nais ba nitong sumama. Nakatitig ng nakikiusap si Echidna sa ating bida, habang kinukumbinsi ito gamit ang isip at sinasabing sumama na si Kang Woo sa kanila, sa pag-akala nito pupunta sila sa palaruan upang maglaro. Nang sabihin ng ating bida na hindi siya makakasama, agad inakala ni Sola na aalis ito upang mag-hunt, kaya't iminungkahi na magpahinga si Kang Woo kahit na isang araw lang. Pagkarinig nito napakamot sa batok si Kang Woo, saka sinabing hindi siya aalis upang mang-hunt dahil may iba siyang balak puntahan. Hinahalo si Cho Yun-jan ang mainit na Cho kaharap ang malawak na nakangiting si Kang Woo. Hawak nito ang kanyang cellphone na tuwang-tuwa habang sinusuri ito. Seryusong nagsalita si Yun-jan at sinabi na kung tama ba ang narinig niya, na nagsuma ng dragon si Kang Woo at naging kaisa nito. Dagdag pa ni Yun-jan na ang dragon na ito ay may kakayahang mag-anyong tao, kaya't ang id na hinihingi ni Kang Woo ay para dito. Napangiti si Kang Woo nang marinig ang lahat ng sinabi nito. Saka sinabing kahanga-hanga si Yun-jan dahil mabilis na naunawaan ang salaysay niya tungkol kay Echidna. Pinagmamasdan ni Kang Woo ang picture ni Echidna na isinend ni Sola, saka wala sa sariling na itanong kung may alam ba si Yun-jan tungkol sa Gaia system. Humigop ng tsawa si Yun-jan saka sumagot na ngayon lang niya narinig ang system na iyon, hindi makapaniwalang nasabi din ito, na paano nagawa ni Kang Woo na magsuma ng isang dragon. Tanong pa ni Yun-jan na kung ano ba talaga ang pagkakakilanlan ng ating bida. Nakangiti namang sinabi ni Kang Woo, na huli na para magtanong pa ng ganoong mga bagay. Abala siya sa pagtingin ng mga larawan ni Echidna sa kanyang cellphone, na mula naman kay Sola. Tinanong ni Kang Woo si Yun-jan kung kaya ba nitong gawin ang hinihiling niya. Sumagot naman ang babae na magbigay si Kang Woo sa kanya ng larawan ni Echidna upang agad na maigawa ito ng id. Nakangiting nagpasalamat si Kang Woo kay Yun-jan, saka sinabing meron siyang isang kahilingan. Sinabi ni Kang Woo na nais niya ng isang S-rank card. At bago pa man matapos sa sasabihin, natigilan si Kang Woo nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng pinto. Iniluwa ng pintuan ang matikas na babae na si Baek Hyeon, na siyang commander ng Hwarang Corps. Nagsalita ito at direktang sinabi na may nais siyang sabihin kay Cho Yun-jan, saka humingi ng paumanhin sa pang-aabala sa usapan ni Kang Woo at Yun-jan. Napatayo naman ang dalawa nang makita si Hyeon, habang takang napapaisip ang ating bida kung ano ang ginagawa doon ng Hwarang Commander. Sinabi naman ni Yun-jan kay Hyeon na wala itong dapat alalahanin, dahil patapos na din ang kanilang pag-uusap ni Kang Woo. Nang makita ni Hyeon ang ating bida, natanong nito kay Yun-jan kung si Kang Woo ba ang rookie na personal na sinusuportahan nito. Sumagot naman si Yun-jan at sinabi kay Hyeon, na hindi kabilang si Kang Woo sa kanilang guild ngunit katuwang nila ang isa't isa. Iniabot ni Hyeon sa ating bida ang kanyang kamay, saka nagpakilalang siya ang commander ng Hwarang Corps. Nagpakilala din ang ating bida sa astijing babae at sinabing siya si Kang Woo, saka kinamayan ito. Nasa isip ng ating bida na marahil ay hindi na magiging mabuti para sa kanya, ang maging malapit sa Red Rose. Nang marinig ni Hyeon ang pangalan ni Kang Woo, napangiti siya nang mapagtanto na ang lalaking nakilala niya sa C-rank gate, at ang Kang Woo na kaharap ay iisa. Takang na itanong naman ni Yun-jan kung paano nagkakilala ang dalawa. Umasik pa ito ng tingin kay Kang Woo, saka mauturidad na itinanong sa ating bida kung Jin-upi ba niya ang isa sa mga guard o kung ano paman. Nakangiti namang hinarap ni Hyeon si Yun-jan, saka itinanong kung ano ang sinasabi nito. Dagdag pa nito na si Kang Woo ay napakamagalang at mabuting tao. Tuwang-tuwa naman ang ating bida sa mga narinig na pagpuri ni Hyeon sa kanya, habang si Yun-jan ay di makapaniwalang nakatingin, at inalala ang pinaggagawa ng ating bida sa kaawa-awang si Yung-ho. Dirang-dirang napatikip sa mata niya si Yun-jan dahil sa di matanggap ng sikmura ang mga narinig. Matapos ito, muling tinanong ni Yun-jan si Kang Woo, kung ano ang nais nito sa kanya kanina bago maputol ang kanilang usapan. Walang pag-aalinlangan namang tinanong ni Kang Woo, kung makakakuha ba siya ng S-rank card na hinihiling. Hindi naman maitago ni Yun-jan ang gulat, matapos marinig ang hiling ng ating bida. Napaupo pa ito sa kanapakapit sa batok na animoy aligaga,
Saka itinanong kung bakit nais na ni Kang Woo na pumasok sa S-rank gate. Nakatayo si Kang Woo sa harap nito na halata ang pagka-desido sa gustong makuha. Sumagot ang ating bida at sinabi kay Yoonjan, na lubhang delikado ito kung mag-isa siyang papasok doon. Ngunit sinabi din ni Kang Woo na kung isasama niya ang kanyang familiar magagawa niyang makapag-hunt. Seryoso namang nandilim ang mukha ni Yoonjan, saka tinanong ang ating bida kung hindi ba nito alam kung anong klaseng mga halimaw ang makikita sa Suwon S-rank gate. Nakangiti namang sinabi ni Kang Woo na alam niya ang mga ito. Sinabi ni Kang Woo na gusto niyang manghunting ng mga wyverns, mga mountain giants, mga giant ogres at ang El Cuero. Sinabi ni Cho Yeonjo na maaari ang ating bida manghunt doon, pero wag itong lalapit sa lawa, at tanong nito na kung naintindihan ng ating bida. Sinabi ni Kang Woo na wag itong mag-alala. Nagtaka si Baek Hwan kaya sumingit na ito sa usapan. Tanong nito na S-rank gate, at kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Sinabi ni Baek Hwan na ang ating bida ay naghahunt sa C-rank gate isang linggo ang nakalipas. Salaysay ni Cho Yeonjo na magtiwala lang ito sa kakayahan ng bastardong si Kang Woo. Ang ating bida ay pupogi lang sa gilid habang nakatitig sa kanya si Baek Hwan at nag-iisip na tinatago lang pala ni Kang Woo ang pagkakakilanlan nito sa C-rank gate. Dagdag pa nito na kahit ang mga national ranker ay iniiwasan ang S-rank gate. Sinabi ni Baek Hwan kay Cho Yeonjo na may tinatago pala itong tahimik na player sa mga kamay nito. Sagot ni Cho Yeonjo na hindi niya alam kung nakuha niya ba ito sa kanyang mga kamay o siya ang nakuha ng bastardong si Kang Woo. Sinabi ni Kang Woo na aalis na siya. Paalala ni Cho Yeonjo sa ating bida na pwede na itong mag-hunt sa C-rank gate simula bukas. Dagdag pa ng babae na mag-ingat ang ating bida dahil napaka mapanganib sa lugar na iyon. Sagot ng ating bida na tatandaan niya iyon. Sabay umalis na ang ating bida. Tanong ni Cho Yeonjo kay Baek Hwan na anong sadya nito, at kung nahuli na nito ang buntot ng demonic order. Sagot ni Baek Hwan na hindi pa, pero may isa siyang inaasahan. May isa silang member na nagawang makapasok sa demonic cult. Ang kanilang undercover agent ay sinabi nito sa kanya na ibibigay nito ang video clip na naglalaman ng mga evidence sa itinakdang lugar. Hindi yung mahirap na sitwasyon. Tanong ni Cho Yeonjo na kung saan ang itinakdang lugar na sinabi ng undercover agent. Tugon ni Baek Hwan na sa Suwon Waso Station, bukas. Napaisip si Cho Yeonjo sa lugar na iyon. Sa isang banda nang makapasok na sila Kang Woo at Echidna sa S-rank gate, ay nagtanong si Echidna na kung doon sila maghahunt. Sa Suwon S-rank gate, sinabi ni Kang Woo kay Echidna na may tatlong bagay itong kailangang tandaan. Una, wag itong lalapit malapit sa wala. Dahil may napakamapanganib na halimaw ang naninirahan doon. Pangalawa, kapag may lumabas na halimaw ay itong lalapit, sa malayo lang ito at tulungan lang siya. At panghuli ay wag itong magta-transform sa original nitong anyo, para hindi sila makaakit ng atensyon sa kanila. Sumangayon naman ni Echidna. Matapos noon ay inilapat ni Kang Woo ang kanyang kamay sa damuhan. Sabay ginamit ang kanyang Mangekyo Sharingan, ang omniscient power, para tukuyin ang paligid at para humanap ng halimaw. Sa kanyang paghahanap ay nakakita siya ng isang giant ogre. Matapos makakita ng halimaw ay naglabas si Kang Woo ng demonic energy sa kanyang kamay at gumamit siya ng power of temptation, sabay ikinalat sa hangin para makaakit ng halimaw. Tuwang-tuwa si Echidna sa kanyang naaamoy dahil napakabango ng amoy na iyon. Inutos ni Kang Woo kay Echidna na maghanda na ito dahil malapit na ang kalaban. Gumamit si Kang Woo ng skill na Demon Baphomet ang Power of Thousands. Nag-umapaw sa lakas si Kang Woo sabay sumugod sa kalaban. Nakipagsalubungan ng suntok ang ating bida sa Giant Ogre. At nang magtama ang kanilang mga kamao ay nagkaroon ng malakas na impact at yumanig ang paligid. Napangiwi si Kang Woo at napaisip na gaya ng kanyang inaasahan para sa isang S-rank na halimaw. Hindi man lang niya napa-artras ang halimaw matapos ng malakas niyang atake. Sa halip ay siya ang nanginig ang katawan dahil sa salpukang iyon. Iniliwas ni Kang Woo ang kamay ng Giant Ogre at tumakbo sa mga braso nito, sabay ginamit ang Power of Dark Spear. Tinusok ni Kang Woo ang lalamunan ng Giant Ogre kaya napa-angel ito sa sakit. Pero nahuli siya ng halimay. Tumulong na si Echidna at gumamit ito ng Dark Storm at pinatama sa halimaw kaya nakaalis si Kang Woo sa kamay ng Giant Ogre.
Natuwa si Kang Wu sa ginawa ni Echidna, sabay ginamit niya ang Power of Thunder, ang lightning, at may nabuong bultahi sa kanyang mga kamay, at pinatama sa ulo ng Giant Ogre. Kasunod ng atake ni Echidna ng kidlat. Matapos nun ay patay ang Giant Ogre na nag-uusok ang bibig na tusta. Maya-maya ay may lumabas na notification na natalo niya ang S-rank monster Giant Ogre. Tumaas ang kanyang XP at nadagdagan ang kanyang level ng isa. Ayon sa naalala ni Kang Wu na ang pwede lang mag-hunt ng ganitong monster ay ang parties na may mga level 65. Ang XP ng halimaw ay katumbas lang kung gaano ito kahirap mapatay. Nagtanong si Echidna sa kanyang master na kung nakatulog ba siya. Sagot ni Kang Wu na nakatulong ito, ang ogre ay hindi na nakagalaw dahil dito. Sinabi ni Echidna na mas lumakas siya matapos ma-summon ni Kang Wu. Habang nakatingin sa katawan ng Giant Ogre ay naiisip niya na, malakas pa rin si Echidna kahit wala sa orihinal nitong anyo. Naisip ni Kang Wu na susubukan nilang mag-hunt gamit ang orihinal na anyo ni Echidna. Maya-maya ay nakaamoy si Echidna ng isang bagay masarap. Pagtingin nila Kang Wu sa taas ay nakakita sila ng mga lumilipad na wyverns. Susugudan na sila ng mga ito, kaya dali-dali niyang kinalong si Echidna. Naisip ni Kang Wu na sigurado na akit ang mga ito dahil sa kanilang paglalaban, kaya inutusan niya si Echidna na kumapit ng mahigpit. Kailangan nilang umatras dahil napakarami ng mga ito. Nang malapit na ang mga wyverns ay tumalon si Kang Wu, sabay ginamit ang kanyang mga pakpak para makatakas. Hinabol sila ng mga wyverns para gawing pagkain. At nang malapit nang makagat si Kang Wu ay umiwas si Kang Wu, pero napunit ang damit ni Echidna. Nakita ni Echidna na napunit ang kanyang damit kaya nagalit ito. Nagliliwanag si Echidna habang binibigkas ang kanyang damit. Kinabahan na si Kang Wu dahil alam na niya ang mangyayari. Sumigaw sa galit si Echidna dahil napunit ang kanyang damit, pinuri pa naman siya ni Kang Wu na bagay sa kanya iyon. Bumalik si Echidna sa kanyang orihinal na anyo bilang dragon at pinatay ang dalang wyverns. Sinugod pa ng napakalaking si Echidna ang mga maliliit na wyverns at pinagpapatay. Nang inig sa takot ang ibang wyverns at nagbalak tumakas. Pero hindi sila hinayaang makatakas ni Echidna at pinagpapatay ang mga ito. Hinabol ni Echidna ang mga tatakas na wyverns at pinapatay, habang ang ating bida ay nanunood lang sa ginagawa ng kanyang familiar. Tatakas pa sana ang isang wyverns pero hindi na nito nagawa dahil di siya pinatakas ng galit na dragon, kaya kamatayan ang nangyari sa panghuling wyverns. Matapos nun ay sunod ang notification na natalo ng kanyang familiar ang mga S-rank wyverns. Habang nakatingin ay napapaisip na lang si Kang Wu na kung iyon pa rin ang Echidna na muntik nang mamatay sa party nila Renom. Habang kagat-kagat ni Echidna ang mga wyverns ay naisip ni Kang Wu na malakas si Echidna higit pa sa kanyang inasahan. May lumabas na naman na notification na natalo ng familiar niya ang S-rank wyvern. Matapos mapatay ang lahat ng wyverns ay human gel na malakas si Echidna. Sa isang banda napapaisip si Kang Wu na kung mas malakas ba sa kanya si Echidna.